Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil siya ang nagko-comfort sa atin. So, lahat tayo nakakaranas na sometimes we feel agitated, anxious, troubled. Normal yon dahil tao tayo at nandito tayo sa mundo. Pero dapat tayong pasalamat kay Almighty Father kasi siya yung magko-comfort sa atin. So, nakalagay dito sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. So, pag nakakaranas ng mga troubles, no? Pains and heartaches, ang nagko-comfort sa atin, si Almighty Father. Kasi Jesus, through the power of the Holy Spirit, nang sa ganon, makapag-comfort din tayo, makatulong din tayo sa tao. Nakalagay dito, no? That we may be able to comfort those who are in any trouble. So, lahat tayo tulungan, kino-comfort, may nagko-comfort sa atin, tayo rin magko-comfort din sa ibang mga tao dahil yun ang utos sa atin ng tatay natin at nakukuha natin yung strength from our Father, Jesus Christ and the Holy Spirit. So, last time, no, binasa natin we read the 3 chapters last time. Chapter 26 of Ezekiel, 27 and 28. Uulitin ko lang, no? Si Ezekiel, no? Kilala natin si Ezekiel, di ba? Dahil binabasa natin yung kanyang mga sinulat ngayon. Siya yung prophet ni Almighty Father. So, ika-clarify ko lang na si tuwing may binabasa tayo dito sa sinulat ni Ezekiel, nabigay sa kanya ni Almighty Father, laging ang umpisa ay, speak and say, thus says the Lord. Dahil si Ezekiel, hindi siya makapagsalita ng kanya lang. Alam natin yan, di ba? Kaya nga nung namatay yung asawa ni Ezekiel, hindi siya nagsasalita at nagwi-weep lang siya nagmo-mourn lang siya ng sarili niya, hindi siya makapaghagulgol. Kasi nung utos sa kanya ni Almighty Father at lahat ng mga sinasabi niya ay yung mga sinasabi ni Almighty Father. Hindi siya pwedeng magsalita ng iba. So, napakahirap ng ipinagawa ni Almighty Father kay Ezekiel. So, ulitin natin sa Ezekiel chapter 3 ba yun? Nagagawin siyang mute ni Almighty Father sa Ezekiel chapter 3. At saka nakatali siya kay Almighty Father. Inuulit ko lang, no? Nakatali si Ezekiel kay Almighty Father. Dito sa Ezekiel chapter 3 verses 24 up to 27. Then the Spirit came into me and raised me to my feet. He spoke to me and said, "Go shut yourself inside your house, and you, son of man," si Ezekiel yun, "they will tie with ropes. You will be bound so that you cannot go out among the people." Nag-iisa lang si Ezekiel. Hindi siya pwedeng makipag-mingle or makipag-usap sa mga tao. I will make your tongue stick to the roof of your mouth so that you will be silent and unable to rebuke them, for they are a rebellious people.
So, hindi makakapagsalita si Ezekiel. Gina-clarify ko lang, no? But when I speak to you, I will open your mouth, and you shall say to them, this is what the Sovereign Lord says. Kaya tuwing bawat chapters, laging may nakalagay na speak and say, thus says the Lord. Kasi dun lang siya ang time na makakapagsalita si Ezekiel. Dahil nakatali siya kay Almighty Father. At nung kinuha ni Almighty Father yung asawa niya, hindi rin siya pwedeng magsalita or kahit anong sabihin niya or umiyak or humagulgol. Kaya nga diba nung kinuha yung asawa niya ni Almighty Father, ang sabi ng mga tao, ano bang nangyayari sa iyo? Sabi kay Ezekiel ng mga tao. Kasi hindi na naiintindihan. No? Ay, gusto ko na i-clarify yun na kaya nga lagi nga umpisa, speak and say, thus says the Lord God. Sa bawat chapter, no? Nito, Ezekiel. So, i-recap natin yung chapter 26, 27, and 28. Yung proclamation against Tyre. Yung Tyre, T-Y-R-E. Na ang ibig sabihin nun ay stone. Yung Tyre din, no? Galing din yun sa word na terra. Terra means earth. Doon galing yung word na earth. Kaya ito ay para sa mga tao sa mundo. Itong Ezekiel chapter 26, 27, and 28. Kaya may nakalagay na Tyre. Kaya ang pinatutungkulan dito ay ang lugar na mundo. Yung mundo na to na titirahan natin. Wala na ibang mundo. Ito lang. Dito lang nakatira ang mga tao. Wala nang ibang lugar sa ng ibang planeta. Ha? Tapos ito naman sa Ezekiel chapter 27. Sabi ni Almighty Father, pinaganda ko ang ang lugar, yung earth, maganda, perfect, no? Ang dami kang mga business, lahat ng mga pangangailangan ng mga tao nandyan na sa mundo. At nag-thrive ka, abundant, no? Yung lupain. Madaming mga merchants, up to now, di ba? May mga businessmen, tapos may mga iba pang mga klaseng negosyo, may trabaho ang mga tao, nakakapagtanim, nakakapag-alaga ng mga animals, agriculture, no? Farming, lahat-lahat na. So, dinidescribe dito ni Almighty Father. May mga ginto, at kung ano-ano pang mga gems, mga minerals ang lupain ng mundo. May mga nagta-travel, may mga pilot, may mga mariners. Binanggit si Almighty Father din dito. At natuwa ang mga tao sa mundo. Pero sisirain ang mundo. So itong Ezekiel chapter 26, 27, hindi pa to nangyayari. Ito yung konektado sa Book of Revelation. Ito namang 28, no? Yung King of Tyre. Ang king ng mundo. Sino ba nanghahari ng mundo na to? Ang puro kasamaan ang nangyayari sa mundo na to. So, ang naghahari sa mundo na to ay yung nandito sa may Ezekiel chapter 28 verses 11 up to 19. Yun ang naghahari.
nagko-control ng mundo na to. So, sino to? Isa siyang cherub. Perfect ang beauty niya, matalino siya, maganda siya, anointed cherub who covers, establish you, galing ka sa mountain of God, perfect ka. So, sino yon? Ito, so ang pinatitungkulan dito ay yung dragon, the serpent of old. Sino ang dragon, the serpent of old? Na angel. Siya, si Lucifer. Siya pinatutungkulan dito. And I destroyed you, O covering cherub, from the midst of the fiery stones. So, naging prideful. Tapos, yung pinatutungkulan ng mga princess or prince of Tyre. Ito yung mga nagahari, yung mga kontrolado ng ng king of Tyre. Yung mga gumagawa ng kasamaan at yung mga nasa the beast, okay? Siya yung magdidikta kung ano ang gagawin ng mga tao. Kontrolado siya ng dragon ni Lucifer. So ngayon, ayaw nila sa mga anak ng Diyos. I-judge ni Almighty Father ang mundo na to, gaya na nasa Book of Revelation. So dito tayo sa Ezekiel chapter 29. Iba naman ang lugar na pinatutungkulan dito, no? 26, 27, 28, Tyre. Ngayon naman ay Egypt naman. Yung Egypt, nagsisimbolize to ng kasalanan. So, basahin natin, ano? Ezekiel chapter 29. In the 10th year, in the 10th month, on the 12th day of the month, kasi ang ika-10th month ay December sa kay Almighty Father yon, ha? Pero yung word na December, hindi ginagamit ng Almighty Father kundi 10th month kasi wala namang binanggit si Almighty Father na names ng mga months. Siya sabi lang niya, ika-first month, third day of the fourth month, ganon. Ang nilagyan lang ng pangalan ni Almighty Father na araw ay yung Sabbath day. Okay? Pwede bang liwanagin ko kung bakit naging Sunday? Kasi ginawang sinasamba ng mga tao ang sun. Nag-umpisa yon sa Egypt. Naiintindihan nyo? Ha? Sa Egypt nag-umpisa yung pagsamba ng sun. Kaya nga Egypt, pinagsasabihan ni Almighty Father, proclamation against Egypt. At saka dito sa may prophecy na ibinigay ni Almighty Father kay Daniel. Ngayon, yung Diyos ng Egypt ay sun, di ba? Ang tawag doon ay Sun God Ra. R-A, Ra, no? Ngayon, yung Ra na yon, ang symbol niya ay mata, iisang mata. May pera ba na may nakalagay na iisa ang mata? Ha? Tingnan niyo yung pera ninyo kung may nakalagay na isang mata, no? Nakasama rin ng isang ng pyramid. Okay? Ngayon, yung sun na yon, sisimbolize ng wealth.
ng fertile ground. Hindi yun si Almighty Father. Para magkaliwanagan tayo, yung sun god Ra na sinasamba ng mga Egyptian, ancient Egypt. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin influence ang Egypt sa society natin. Etong si Copernicus, no? Saan ka ba nilagay yun? Naka-discover siya ng mga planets, di ba? Si Copernicus, isa sa mga tumitingin sa, ano bang tawag doon? Telescope. Ginawa niyang heliocentric ni Copernicus. Ang imbis na ang sun ang iikot sa mundo, ang mundo ngayon ang umiikot sa sun kasama ang mga planets. Anong sa planeta tayo? Ha? Kasi dugtong-dugtong. Ha? Dahil sinasamba yung sun. Kaya naging heliocentric ang turo sa atin. Simula nung pagkabata tayo, simula nung 1500s. O si Copernicus, saan na ba si Copernicus? Tapos itong si Copernicus, so siya na ang nag-decide, no? Na umiikot ang mundo sa sun kasama ang mga planets. Tapos nakita ko na iba pang mga sinulat ni Copernicus ay tungkol sa pera. So, hindi talaga ang priority ni Copernicus ay si Almighty Father, kundi ang priority niya ay yung material things in this world. Kasi nga, yung mga sinulat niya, puros tungkol sa pera, tungkol sa economy. Ngayon, pag i-connect mo yun sa Egypt, yung pera ay, yung wealth, nakatuon yun sa sun kasi nga, yung agriculture, at yung agriculture, yung abundant ng isang lugar, kaya nakaturo sa sun. Okay? Or S-U-N. Kaya pati yung araw ng pahinga, ginawang Sunday. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi. Ako naman nakakaintindihan. Kaya yung pera, kung may pera kayo dyan, tingnan nyo yung pera ninyo, merong all-seeing eye doon, isang mata. No? Na nasa triangle. Kasi nga, may hanggang ngayon, yung Egypt may influence pa sa society natin ngayon, paganism. Ang religion ni Copernicus, siya ay isang Catholic canon. Kaya yung Roman gods and goddesses, puro sun, lagi silang may bilog yung na may mga sinag ng araw kasi nga sinasamba yung sun, yung or S-U-N, hindi si Almighty Father. Okay? Kaya napunta tayo doon sa pagsamba ng S-U-N or kay Ra, Sun God, na hindi naman totoo, kundi pagsasamba yon kay sa devil, no? Kasi puro material things or materialistic or puro lang ang tingin ay puro lang sa mundo na to, hindi nakatingin kay Almighty Father. Kaya nga, simula pa nun, corrupted na ang mundo na to. Ituloy natin ang basahin, verse 1. In the 10th year, in the 10th month, on the 12th day of the month,
The word of the Lord came to me, saying, Son of man, set your face against Pharaoh, king of Egypt, and prophesy against him, and against all Egypt. Ngayon, i-add ko lang na yung Pharaoh, kaya natin alam na ang tawag sa king of Egypt ay Pharaoh, dahil sa Bible. Ngayon, pag may magtatanong sa inyo na hindi naniniwala kay Almighty Father, pag itatanong nyo, anong tawag mo sa King of Egypt? Pag sinabing Pharaoh, bakit ka naniniwala na Pharaoh ang tawag sa King of Egypt? Diba, ang Pharaoh galing sa Bible. Okay? Dito sa ang nag-describe ng Pharaoh ay galing sa Bible. So, nabasa natin to sa Britannica.com. Chinek ko. Egyptian kings are commonly called pharaohs, following the usage of the Bible. Okay? So, dahil sa pagsunod sa paggamit ng Bible. O nakalagay, di ba? Britannica.com. Place Ancient Egypt, the early dynastic period, to 2900 2544 BCE. Kaya bakit mo tatanggalin si Almighty Father sa society? Hindi matatanggal dahil lahat may marka ni Almighty Father, ang mga creation niya, lahat nasa history kumpleto. So, ituloy natin ano? And prophesy against him and against all Egypt. Yung Egypt, it came from the Greek word Egyptus. Pero ang pagpo-pronounce ay Hakapta. Ang laya, di ba? Hakapta. Ibig sabihin, pag sa English no, ng Egypt or Kapta ay Mansion of the Spirit of Ta. Originally, the name of the city, Memphis. So, may Memphis sa Egypt. Akala nyo sa North America lang may Memphis. Ang originally na may city of Memphis ay Egypt. Makikita na naman natin, di ba? Verse na tayo. Speak and say, thus says the Lord God, behold, I am against you, O Pharaoh, king of Egypt, O great monster who lies in the midst of its rivers, who has said, my river is my own, I have made it for myself. Prideful, ako ang gumawa ng river ko. Sabi ng king of Egypt, sabi ng Pharaoh. But I will put hooks in your jaws, sabi ni Almighty Father, and cause the fish of your rivers to stick to your scales. Ang gagawin ko sa iyo, sabi ni Almighty Father, lalagyan ko ng hook ang iyong jaw, ang iyong panga. At lahat ng mga isda sa river, didikit sa iyong mga scales or sa iyong katawan. I will bring you up out of the midst of your rivers, and all the fish in your rivers will stick to your scales. Lahat damay, sabi ni Almighty Father. Lahat ng mga kasama mo, damay. Dahil prideful ka, ikaw ang pinaka-head. So, kasama ng mga isda mo, damay kayo, sabi ni Almighty Father. I will leave you in the wilderness, you and all the fish of your rivers. You shall fall on the open field, you shall not be picked up or gathered. I have given you as food to the beasts of the field and to the birds of the heavens, sabi ni Almighty Father. So, ang Egypt, inulit ko, sinisimbolize ito, ay yung mga taong hindi naniniwala kay Almighty Father. Then all the inhabitants of Egypt shall know that I am the Lord, because they have been a staff of reed to the house of Israel. Ano ibig sabihin ng staff of reed? Yung staff of reed, imbis na yung staff ay matigas or sturdy, gawa siya sa malambot na bagay, weak, no?
weak ka, sabi ni Almighty Father. When they took hold of you with the hand, you broke and tore all their shoulders. Nung kinuha ka, hinawakan ka, sinira mo o nasira mo ang kanilang mga balikat. When they leaned on you, you broke and made all their backs quiver. Pinahirapan mo sila. Pinahirapan mo lahat ng mga humahawak sa iyo. So, sinong pinatutungkulan dito? Hindi tayo tumutulong sa kapwa-tao natin. Lahat ng tayo, lahat. Pag sinabing ang nation or isang lugar, damay doon lahat ng mga taong nakatira. Therefore, says the Lord God, surely I will bring a sword upon you and cut off from you man and beast. Parurusahan kita. Sabi ni Almighty Father, and the land of Egypt shall become desolate and waste. At yung lugar mo magiging desolate, magiging barren. Hindi na matataniman. Hindi na magiging fruitful. Hindi na magta-thrive. Then they will know that I am the Lord, because He said, the river is mine and I have made it. Inangkin mo. Kaya magiging desolate ang lugar mo. Inangkin mo. Pinagharian mo. Sinwapang mo. Indeed, therefore, I am against you and against your rivers, and I will make the land of Egypt utterly waste and desolate, from Migdol to Shani. So, kung i-check mo yung Migdol to Shani, sa mapa, no? Ang haba nun, ang layo. Malawak ang gagawing ni Almighty Father sa lugar. Lalawakan niya yung pagsisira. Kaya ni Almighty Father. Dahil siya nag-create ng mundo na to, kaya rin niyang sirain dahil sa makasalanan tayo. Dahil swapang tayo, iba ang ating ginawang Diyos. Ang ginawa nating Diyos ay ang mundo na to, ang pera, ang kayamanan sa mundo na to, ang kaswapangan natin. As far as the border of Ethiopia. Neither foot of man shall pass through it, nor foot of beast pass through it, and it shall be uninhabited 40 years. Hindi matitirhan ng 40 years. Ano ibig sabihin ng hindi matitirhan ng 40 years? Kahit mga hayop hindi matitirhan, kahit ng mga tao, walang dadaan ng mga tao doon kahit hayop. Yung 40 years, symbolic to, no? Kasi ang ibig sabihin ng 40 ay parang ano to, purging or paglilinis. Alam naman natin na yung ibig sabihin ng 40, di ba? Yung 40 days and 40 nights yung fasting ni Jesus, 40 days and 40 nights nung kasama ni Almighty Father, ni Moses, si Almighty Father, nag-iba ang mukha ni Moses, no? Naging maningning ang mukha ni Moses. Tapos yung 40 days and 40 nights na ulan, na wipe out lahat ng mga beast, pati mga tao. Except yung nasa Noah's Ark. Kaya ibig sabihin ng 40 years dito is lilinisin ni Almighty Father. So symbolic tong 40 years na binanggit ni Almighty Father. I will make the land of Egypt desolate in the midst of the countries that are desolate, and among the cities that are laid waste, her cities shall be desolate 40 years, and I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them throughout the countries. Walang titira sa iyo, mawawala ang mga tao dahil sa kasalanan ng mga tao sa mundo. Yun ang binabanggit dito. Pero yung, ulitin ko, yung 40 years, hindi talaga 40 years to, kundi it's purging. Purging or clearing out, weeding out the uncleanliness
of the place, no? Removal of impurities. Kaya di ba si ano din, sino ba to? Si Elijah, 40 days and 40 nights siya nung nagpunta ng Mount Horeb. Tuloy natin, ano? Egyptians among the nations and disperse them throughout the countries. Yet thus says the Lord God, at the end of 40 years, I will gather the Egyptians from the peoples among whom they are scattered, or they were scattered. I will bring back the captives of Egypt and cause them to return to the land of Pathros, to the land of their origin, and there they shall be a lowly kingdom. Magsasama-sama sila at maninirahan sila sa isang lowly kingdom. It shall be the lowliest of the kingdoms. It shall never again exalt itself above the nations. For I will diminish them so that they will not rule over the nations anymore. Hindi na sila mag-rule sa ibang mga nasyon. Anong ibig sabihin ito? Pagsasama-samahin ni Almighty Father, lahat ng mga hindi naniniwala sa Kanya, yung hindi followers ni Christ, lahat yon, lahat ng mga gusto ng kasalanan, pagsasama-samahin ni Almighty Father. At itatapon sa lowliest kingdom. Ano yung lowliest kingdom? Ang lowliest kingdom ay yung kingdom ni Satan. Yon ay sa Hades and then Lake of Fire. So ito ang pinasasabi ni Almighty Father kay Ezekiel sa mga tao. Sa verse, sa chapter 29. Dito na tayo sa chapter 30 ng Ezekiel. The word of the Lord came to me again, saying, Son of man, prophesy and say, Thus says the Lord God. So ito na naman, makakapagsalita lang si Ezekiel pag sinasabi ni Almighty Father, prophesy, no? Wail, woe to the day, for the day is near. Sabi ni Almighty Father, malapit na ang araw. Even the day of the Lord is near. Pati ang pagdating ni Jesus, malapit na rin. It will be a day of clouds, the time of the Gentiles. The sword shall come upon Egypt, and great anguish shall be in Ethiopia. When the slain fall in Egypt, and they take away her wealth, and her foundations are broken down. Titibagin lahat ni Almighty Father yung mga bagay na ipinagmamalaki natin sa mundo, yung mga bagay na sinasamba natin sa mundo. Dahil gusto ni Almighty Father, kilalanin siya ng mga tao. Kaya ito ay warning sa atin, sa ating lahat. Christian ka man, o hindi, warning sa atin lahat ito. Kasi may mga Christian na hindi totoo. May mga Christian na pag uma-attend lang ng kanilang service, saka lang nagiging Christian. Pero pagdating sa negosyo, pagdating sa pakikipag-kapwa-tao, pagdating sa trabaho, pagdating sa bahay, wala na ang pagiging Kristiyano. So, ang isang pagiging Christian, follower of Christ, dala-dala natin dapat lagi. Oras sa oras, dala-dala natin. Minuto, dala-dala natin. Hindi madali maging Kristiyano, no? Hindi madali.
Kailangan may pagmamahal ka sa kapwa-tao, may self-control ka. So, lagi i-check mo yung sarili mo pag may nakakasalamuha ka na tao. Alam ko, dahil ganun din ako, gaya ninyo, pare-pareho tayo. Hindi ako exempted or excluded. Pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo, flames of fire. Kaya yung mga pinagdadaanan natin, mga pains and heartaches, pati rin yung mga tao na nakakasalamuhan natin sa kalye or sa bahay, pare-pareho din tayo. Kasi nga, anong nabasa natin? Binaboil tayo. Niluluto tayo. Tinatanggal yung scum. Di ba nabasa natin? Sa chapter 24 ba yun? Binaboil tayo. Nililinis tayo. Pinapakuluan. Dumadaan tayo sa pagsubok. The sword shall come upon Egypt. The great anguish shall be in Ethiopia when the slain fall in Egypt, and they take away her wealth, and her foundations are broken down. So dito sa verse 5, Ethiopia, Libya, Lydia, all the mingled people, Shub, and the men of the lands who are allied, shall fall with them by the sword. So ito nagbanggit si Almighty Father ng iba-ibang mga lugar. So ito yung mga lugar na nagsama-sama, nag-merge sila, no? Nag-mingle sila or nagkaisa sila. Dahil may mga kalaban sila. Nagkakaisa sila na makikipaglaban. Ipaglalaban nila ang Egypt, ipaglalaban nila ang mundo na to. No? Against kay Almighty Father sila. Thus says the Lord, those who uphold Egypt shall fall. Pag ipinaglalaban mo ang mundo na to, may mababagsak ka din. And the pride of her power shall come down from Migdol to Shini. Those within her shall fall by the sword, says the Lord God. Kaya itong mundo na to, temporary tayo dito as Christians or followers of Christ. True followers of Christ. Temporary lang tayo dito, kaya hindi tayo dapat hawakan or panghawakan yung mga bagay dito sa mundo na to. Dahil lahat ng ito, madali lang kay Almighty Father na tibagin, sirain. Dahil ang naghahari sa mundo na to ay ang kasamaan. Alam niyo naman ang kasama na naghahari sa mundo na to, di ba? Pupunta lang kayo sa government, no? Ang tutulungan lang kung sino may pera, tutulungan natin pag wala. Ganun naman talaga eh. Aminin natin, no? Or tutulungan lang kung sisikat ako ito eh, pag tinulungan ko to eh, tapos ipopost ko sa internet. Ganon ang mundo. Ha? Or sa mga pagpupunta ka sa police, may lagay tayo sa police, tutulungan tayo niyan. Aminin natin. Pag Christmas, lalapit. Hindi, sinasabi ko sa inyo mga police, alam niyo yan. Hindi nyo aminin. Kasi nga sinungaling ang mga tao. No? O isa pang dagdag na kasalanan yan, sinungaling. Wala nga amin. Dahil lahat ng mga tao sa mundo ito may vested interest. Gusto nila lagi makaisa, makalamang. Ibinigay mo na ang iyong braso, gusto pa ibinigay mo na yung kamay, gusto pa braso, lahat. Sakim kasi ang tao. Mawawala lang yun. Marirelease lang tayo sa bondage of sin pag magtitiwala tayo kay Jesus. Mababago tayo,
ang puso natin pag magtitiwala tayo kay Jesus. Yung kasalanan natin, wala tayo may offer kahit money, i-offer mo kay Jesus, i-offer mo kay Almighty Father, tithes mo, i-offer mo. Hindi na babayaran, ha? Ang gusto ni Almighty Father, tsaka ni Jesus, ulitin ko, ay yung buong pagkatao natin at yung paglalakad natin, araw-araw yung pamumuhay natin. Yun ang gusto ni Almighty Father. At masisave lang tayo dahil kay Jesus. Wala nang iba pang pangalan. Thus says the Lord God, those who uphold Egypt shall fall, and the pride of her power shall come down. From Migdol to Shene, those within her shall fall by the sword, says the Lord God. They shall be desolate in the midst of the desolate countries, and her cities shall be in the midst of the cities that are laid waste. Then they will know that I am the Lord, when I have set a fire in Egypt, and all her helpers are destroyed. So kung i-compare mo ito sa Book of Revelation, ganon ang nangyayari, di ba? Sa Book of Revelation. Nagko-corroborate sila. Ibig sabihin, kung ano nasa Book of Revelation, ito rin ang nasa kay Ezekiel. Ang pagkakaiba nga lang, iba ang mga pangalan na ginagamit. Kasi ang Bible ay parang poem, allegorically made, or may mga kailangan natin ng guidance ni Almighty Father to the power of the Holy Spirit para maintindihan natin. Kasi kung sarili lang natin, hindi natin maiintindihan. Kailangan natin ng tulong ni Almighty Father. Kasi si Almighty Father, malalim siyang mag-isip. Pinaka-simple na niya tong explanation ni Almighty Father na makakarelate si Ezekiel. Malalaman niya kasi yung mga ginagamit na names dito or mga places dito, alam ni Ezekiel. Ngayon, sa present day, tutulungan naman tayo ni Almighty Father para maintindihan kung yung mga names at saka mga places na binabanggit dito. Naiintindihan natin? Kaya yung mga names and places na binabanggit dito, kasi ito yung kilala ni Ezekiel. So tayo naman, maiintindihan natin to dahil tutulungan tayo ni Almighty Father at alam natin na nagtitiwala tayo kay Almighty Father na i-reveal niya sa atin ito dahil ito ay para sa atin, para makapagsisi tayo sa kasalanan natin, itigil natin yung mga masasamang gawain natin. So verse 10, 9 pala. On that day, messenger shall go forth from me in ships, to make the careless Ethiopians afraid, and great anguish shall come upon them, as on the day of Egypt, for indeed it is coming. Darating ang judgment. Sabi nyo, ang tagal na, kay Ezekiel hindi pa rin. So hanggang ngayon hindi pa rin. Huwag kayong mainip. Gusto niyo ba ngayon na? May mga tao pa na inaantay. May mga hindi tayo alam, hindi natin alam kung may mga tao pang dapat na ipanganak, or may mga tao pa na makakakilala pa kay Almighty Father. Mabait si Almighty Father, inaantay pa yung mga tao. Kagaya ninyo, no? Or kagaya ko, kung mga 20 years ago, 10 years ago na dumating si Jesus Christ, ang dami natin sa impyerno. Dahil kahit na naging maayos tayong tao, like example, ng bata tayo, maayos tayong tao, tapos nagkasala tayo, hindi tayo mapupunta sa heaven. Kailangan yung buhay natin continuous na maganda sa paningin ni Almighty Father.
At magagawa lang natin sa tulong ni Jesus Christ. Kaya lagi tayong magpe-pray. So verse 10, Thus says the Lord God, I will also make a multitude of Egypt to cease by the hand of Nebuchadnezzar, king of Egypt. Baka itanong nyo, bakit nabanggit si Nebuchadnezzar? King of Babylon. Bakit nabanggit si Nebuchadnezzar? Na ibibigay sa kamay ni Nebuchadnezzar ang Egypt. Ibibigay sa kamay ng King of Babylon na si Nebuchadnezzar ang Egypt, no? Baka magtatanong kasi kayo, ha? Yung name na saan ba yun? Yung name ng Nebuchadnezzar, ang ibig sabihin nun, maganda ang ibig sabihin ng name ng Nebuchadnezzar, alam nyo? Protector against misfortune. Protect my heir. So, yung Nebuchadnezzar, protector siya, no? Protector ng heir, protector against misfortune. Tapos, yung Babylon, ang meaning ng Babylon, maganda yung meaning ng Babylon, gate of gate of God, meaning ng Babylon. Kasi galing sa the Babylu, meaning the gate of God. Derived from the Akkadian word Babylu. The name Babylon means gate of God. Ngayon binanggit si Nebuchadnezzar na ibibigay sa kamay ni Nebuchadnezzar, ibibigay sa protector, king ng Babylon or gate of God. Sino yung protector natin? Si Jesus. Kaso nga lang, ang ginamit ni Almighty Father na name ay Nebuchadnezzar. Okay? Baka kasi sabi niya, bakit Nebuchadnezzar? Ginamit lang ang pangalan ni Nebuchadnezzar kasi yung meaning ng name ni Nebuchadnezzar ay protector. Protector ng gate of God. So, sino yung protector? Si Jesus. Hindi pa lang kasi pinapanganak si Jesus, kaya walang pangalang Jesus pa, no? Nailagay lang ang pangalan ni Jesus sa New Testament. Pero dito kasi, sa Old Testament, wala pang si Jesus. Kaya ginamit ni Almighty Father ang name na Nebuchadnezzar kasi ulitin ko, ang meaning ng Nebuchadnezzar is protect my heir or protector against misfortune. Yung Nabu kasi, protector yon. So, si Jesus ang protector natin. Hindi lang, ulitin ko, hindi lang ginamit ni Almighty Father. Okay? I will also make a multitude of Egypt to cease by the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon. Kasi hindi naman talaga nagkaroon ng war or away ang Egypt at ang Babylon. Dito lang kaya ang pagkakasabi lang ni Almighty Father kay Ezekiel, dito lang meron. Kasi nga
ito ay isang prophecy. Naintindihan natin? Nakakaintindi ba? He and his people with him, the most terrible of the nations, shall be brought to destroy the land. They shall draw their swords against Egypt and fill the land with slain. So kasama ni Jesus, ginamit lang ang name na Nebuchadnezzar, no? Pero si Jesus ito, na yung mga makakalaban ay yung mga taong terrible sa nation. Madidestroy ang land, gaya ng nasa Book of Revelation. They shall draw their swords against Egypt and fill the land with the slain. Pero sa Book of Revelation, itinawag naman na Babylon, mother of all harlot, Babylon, di ba? Pero dito sa kay Ezekiel, ginamit ni Almighty Father, si Nebuchadnezzar, King of Babylon, dahil nga yung meaning ng Nebu at yung meaning ng Babylon. Naintindihan ba? I will make the rivers dry and sail the land into the hand of the wicked. I will make the land waste and all that is in it by the hand of aliens. I, the Lord, have spoken. Thus says the Lord God, I will also destroy the idols and cause the images to cease from Noph. There shall no longer be princes from the land of Egypt. I will put fear in the land of Egypt. I will make Patros desolate, set fire to Zoan, and execute judgments in No. So, ang gagawin ay susunugin yung Zoan. Ano yung Zoan? Low region ng Egypt. Pati yung Patros, magiging barren land. I will pour my fury on sin and strength of Egypt. I will cut off the multitude of No, and set a fire in Egypt. Sin shall have great pain. No shall be split open, and Noph shall be in distress daily. So yung Noph, no, it's another name for Memphis, na capital city of Egypt. So may Memphis sa Egypt noong time ni Ezekiel, na binabanggit ni Almighty Father. The young men of Aven and Pi-Baseth shall fall by the sword. The young men of Aven, yung Aven, pagan shrine to, kung saan may mga idols. And Pi-Baseth, yung Pi-Baseth naman, ito ay sinasambang pusa, deity in the form of a cat, worshipped by the Egyptians. So kung familiar kayo sa Egyptology, no, di ba minsan may mga drawing na pusa? Kasi nga sinasamba nila yung pusa. At saka, yung mga mangkukulam or yung witch, bakit sila mayroong alagang pusa? Kasi nga sinasamba nila, kasi nga yung witch, sorcery, kasala yon sa Egypt. Shall fall by the sword, and this city shall go into captivity. At Tehaphnes, the day shall also be darkened. Ano yung Tehaphnes? Itong Tehaphnes ay walang pag-asa, no hope, nothingness. When I break the yokes of Egypt there, yung lugar ng nothingness, magiging madilim, bleak, and her arrogant strength shall cease in her. As for her, a cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity. Thus I will execute judgments on Egypt, then they shall know that I am the Lord. Nakakatakot magalit sa Almighty Father. Alam naman natin yan, di ba? Alam ba ninyo? Nakakatakot. Binabasa naman natin, di ba? Pati na yung pagko-calling niya kay Ezekiel.
na makakapagkasalita lang si Ezekiel pag inaalaw ni Almighty Father. Kaya si Almighty Father, powerful siya. In one stroke, kaya niyang gawin lahat. So ngayon, ibinigay na niya, nang dumating si Jesus Christ, ibinigay na niya ang power and authority kay Jesus Christ. So si Jesus Christ na ang magja-judge sa atin sa last days. So may listahan si Jesus Christ ng mga names natin. Kung tayo ay faithful followers of Christ, nakasulat yung name natin sa Lamb's Book of Life. Kung wala, nasa Hades. Kaya, lumapit tayo kay Jesus Christ. Magpalista tayo, Jesus, ilista mo yung name ko, please. Sinasamba kita, Jesus, patawarin mo ako. Gana, sabihin natin kay Jesus yon. Jesus, ikaw ang aking Savior and Redeemer, kaya ako makakalapit kay Almighty Father, pinakilala mo siya sa amin. So, puros pagpapakumbaba ang kailangan. Hindi magyayabang. Seryoso ang tatay natin. Seryoso si Jesus. Hindi pwedeng nilokohin, biruin. So, verse 20, and it came to pass in the 11th year, in the first month, on the 7th day of the month. So, kung sa ngayon, parang March 7, give or take, no? That the word of the Lord came to me, saying, Son of man, I have broken the arm of Pharaoh, king of Egypt, and see, it has not been bandaged for healing. Not a splint put on to bind it, to make it strong enough to hold a sword. Sinabi ni Almighty Father na sinira niya ang kamay ng Pharaoh, yung arm. At hindi gagaling. Kaya hindi makakalaban. So ang mga tao at ang mga kalaban ni Almighty Father, hindi makakalaban kay Almighty Father. Powerful si Almighty Father. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi ba tayo natutuwa dahil yung tatay natin? Pinakamakapangyarihan sa lahat. Dito lang sa mundo, no, for a little while lang tayo naghihirap. Pero after our lives here on earth, magiging maayos na forever. So, ilang taon lang ba ang antayin natin? Yung maximum, no? Ilang taon na ba kayo? Kung 1-year-old kayo, hihintay niya ba 120 years? Ngayon, kung 30 years old na kayo, ilang taon ba? 120, 90 years pa ang antayin ninyo. Yun kasi ang maximum, 120 years ang maximum ng buhay ng tao. Kaya tingnan nyo, walang lumalagpas ng 120. Dahil yun kay Almighty Father, nakalagay yan, salita niya yun eh. Kaya kahit na anong pagkain natin ng healthy living, healthy lifestyle, oo, healthy nga, kinakain mo, lifestyle mo healthy, nag-exercise ka lagi. Pero hindi mo alam, masasagasaan ka, ganon. Or may mga taong galit sa'yo. Kaya, hindi mo magagaranti ang buhay mo na kaya kang mabuhay ng 120 years. Dahil lang sa awa ni Almighty Father, kaya tayo mabubuhay dito sa mundo. At pagtapos na ang mission natin, tatawagan na niya tayo. Siguro kung hindi tayo takot, no? Kasi lahat ng tao takot. Lord, pwede ngayon na kasi hirap na kami dito sa mundo. Pwede ngayon na, no? Kaso takot ang mga tao. Kasi unknown. Pero ngayon, may mga tao nang nagbibigay ng testimony. Nakakakita sila ng visions and dreams at saka yung mga nagkakaroon ng near-death experience. Okay?
So dito, balik tayo, no? Son of man, I have broken the arm of Pharaoh, king of Egypt, and see, it has not been bandaged for healing, not a splint put on to bind it, to make it strong enough to hold the sword. Therefore, thus says the Lord God, surely I am against Pharaoh, king of Egypt, and I will break his arms, both the strong one and the one that was broken, and I will make the sword fall out of his hand. Hindi makakalaban ang naghahari sa mundo na to. Walang kalaban-laban kay Almighty Father. I will scatter the Egyptians among the nations and disperse them throughout the countries. Magkakalat, magkakahiwa-hiwalay ang mga taong hindi naniniwala kay Almighty Father. Mawawalan sila ng protector kasi yung protector nila na King of Egypt, yung Pharaoh, mahina. Dahil pag kinalaban si Almighty Father, talo agad ang kalaban. I will strengthen the arms of the king of Babylon and put my sword in his hand. So, ang binabanggit na king of Babylon dito, no? Hindi ito si Nebuchadnezzar. Although, ulitin ko, although Nebuchadnezzar ang name ng king, pero yung name, meaning ng name is protector. At yung name ng Babylon, king of Babylon, or gate of God, no? Gate of God nga ba yung Babylon? Meaning ng Babylon? Nalimutan ko agad. Gate of God. So, sino yung protector ng Gate of God? Si Jesus. Kaya palalakasin ni Almighty Father ang arms ng King of Babylon. Si Jesus yon, ha? But the arms of the Pharaoh shall fall down. They shall know that I am the Lord when I put my sword into the hand of the King of Babylon, and he stretches it out against the land of Egypt. So, huhusgahan ng King of Babylon yung land of Egypt. Si Jesus, huhusgahan niya yung mundo na to. I will scatter the Egyptians among the nations and disperse them throughout the countries. Then they shall know that I am the Lord. Sabi ni Almighty Father. Kasi kahit ipinakilala sa atin ni Jesus, si Almighty Father, may mga tao pa din na ayaw kilalanin si Almighty Father. Dinedenay pa rin nila ang existence ng tatay natin at saka ni Jesus Christ. Mas gusto pa nilang maniwala sa mga planets. Nawala na yung Pluto. Na-revise, nawala ang Pluto. Hindi na 9 planets. At saka yung sinasabi nilang red planet, hindi pala red. Red-orange pala, iba na pala ang kulay red. Hindi ba nare-revise, ha? Tingnan mo yung kalokohan ng tao. So, dito, no? Yung astro, meaning nun, star. Astrology, astronomy, astrophysicist or astrophysics. Yung pinakaunang word, astro. Yung astrology, tumitingin sa stars. Yung astronomy, tumitingin din sa stars. Tumitingin din sa, pare-pareho sila, pati yung astrophysicist. Tumitingin din sa stars. Ano ang tinitingnan ng ng astronomy or mga astronauts? Kung kailan magtatapos ang mundo, kung kailan magko-collide ang mga planets, kung ano pang meron beyond the outer space, yan ang titingnan nila. Ano naman ang titingnan ng mga astrologists? Titingnan nila yung alignment ng mga planets. At kung ano rin ang mangyayari na pino-foresee, pareho sila. Astronomy, astrology, pareho. Ha? Hindi nakikita ng tao yan, nila naiintindihan. At saka, andito sa CNN
Ba't kasi nawala? Nilagay ko rito. Hindi na bumalik ng moon ang mga tao dahil mahal daw. Mahal daw magpunta ng moon. Kaya hindi na nakabalik. I-fast forward, meron akong nakita sa YouTube. I-fast forward nyo yung paglalakad ng tao sa moon. Uy, pag fast forward, parang normal ang lakad niya. Ba't ganon? Galing, di ba? Yung pala, binagalan lang ang takbo. Pero pag i-fast forward mo, normal ang takbo na to, normal ang lakad na to. Ngayon nga lang, kasi yung damit ay medyo maluwang sa hita, no? Kaya hindi makalakad ng diretso. Pero pag fast forward mo, normal na lakad ng tao yun ah. Ba't ganon? At saka asan, gusto ko lang itanong please. Bakit madilim? Madilim daw dahil sa may spotlight. Hindi ko makita yung logic kung bakit madilim yung background. Kung bakit may shadow na pag ano, may mga nag-aaral kasi, no? I-check nila yung shadow, ba't may shadow papunta ron, samantalang yung light ay pag ganun, pero may shadow na pag ganun. So, ibig sabihin, maraming mga lights na ginawa sa studio. Ha? At saka yung time na yon, merong away ang Cold War, ang Russia, at yung bansang isang yon. Tapos, at gusto rin nilang manalo sa war sa Vietnam. Pero hindi sila nanalo sa war ng Vietnam. Kasi kung sino ang mauna dun sa lugar na yon, sa moon daw, yun ang kikilalanin na powerful country. At may dahilan. Bakit black and white? Kaya raw black and white kasi madami raw gagamitin na data ba ang tawag doon pag naging colored. Kasi 1969 yun, colored na ang TV ng mga tao noon. Pati yung camera colored na rin. So bakit black and white? Hindi raw makikita. Hindi ko alam kung maraming mga dahilan, maraming palusot, no? Ang galing. Pero kayo, naniniwala kayo, gusto nyo yan, wala akong masasabi, basta sinabi ko na ang totoo. Mas naniniwala ako kay Almighty Father. Pero alam nyo na, no, na yung Sun God na Ra, R-A, ang symbol no, na isang mata. Ngayon, tignan nyo yung pera ninyo, meron bang isang mata yung pera ninyo? Na meron dong pyramid. So, ibig sabihin, merong influence pa rin. At saka si Copernicus, siya yung nagsabi ng heliocentric ang mundo. Ibig sabihin, umiikot ang Earth sa Sun. Kasi ang Sun daw ang pinaka-importante. Kasi sinasamba nga nitong si Copernicus ang Sun dahil ano siya, influenced siya ng Egypt, ng Sun God Ra, at kaya ginawang Sunday ang Day of the Lord kasi gustong sambahin yung Sun. Nagkakaintindihan tayo, no? Ako nakakaintindihan sa sarili ko. Kaya paano natin malalaman ang totoo? Lagi tayong magpe-pray. Para hindi tayo maloko ng... Kasi sinungaling ang demonyo. Lagi siyang sinungaling. Hindi siya nagbabago. Kasi gusto ng demonyo na tanggalin sa isip natin si Almighty Father. Na walang heaven, na wala si God.
na hindi totoo, si Jesus. Gustong tanggalin yun. Kaya, mas gusto pa nila na ang influence ng paganism. Kasi nga, ang namumuno or naghahari sa mundo na to ay si Lucifer. Gusto niya magdala ng madaming tao sa kanyang, maghahakot siya ng madaming tao sa Hades na papunta sa Lake of Fire. Kasi alam ni Satan na doon ang punta niya. Gusto niyang saktan si Almighty Father. So kaya nga tayo, binibigyan ni Almighty Father ng warning dito. Tinuturuan niya tayo. There are times na pinapalo niya tayo para magising tayo, para magbago tayo ng ugali, na magising tayo sa katotohanan. Pero may mga taong hindi pa rin magigising. Kasi nga, anong sabi ni Almighty Father? Rebellious house. Alam ni Almighty Father. Kaya mas madami ang mapupunta sa eternal damnation kumpara sa heaven. Kaya tayo, kailangan natin makabalik sa tatay natin. Yung tunay na bahay natin, yung heaven. Yung tunay na tatay natin, kailangan natin makabalik doon. Kaya ano ang gagawin natin? Susundin natin sa sabi ng tatay natin. Lagi tayo magpe-pray. Lagi tayo magbabasa ng Bible. Kahit kayo mismo magbasa ng Bible. Isik nyo rin, hanapin din ninyo yung katotohanan. Hindi yung kung ano lang ang finifeed sa inyo ng leader ninyo, yun lang. Kundi, isik nyo, magpe-pray kayo, ibibigay ni Almighty Father yon sa inyo. Bibigyan niya tayo ng knowledge and wisdom para makilala natin siya, para malaman natin yung totoo. Dahil yung society natin, ang daming kasinungalingan. Kaya nga, makasalanan ang society natin, makasalanan ang mundo dahil puro kasinungalingan, puro pride, puro lamangan, puro ang pinapatakbo sa mundo na to ay kaswapangan, greediness, puro pang sariling interest lang. Kaya magulo ang society natin. Kaya hindi magkakaroon ng peace. Okay? Dahil ang makakapagbigay lang ng peace sa mundo na to, ang Prince of Peace, Jesus Christ. Dahil ibinigay na ni Almighty Father kay Jesus Christ yung power and authority niya. Nabasa naman natin, di ba, dito sa Ezekiel. Maraming, since bata pa tayo, since 1500s na, ang tagal nang nagsisinungaling ng mga tao sa atin, na sila, hindi kasi sila naniniwala kay Almighty Father, kaya madali silang magturo sa tao, tapos ilalagay nila sa book, tapos sasabihin nila na yon ay ang base sa kanilang scientific experimentation, na yung science naman ay galing naman yon sa deduction and logical reasoning na galing naman sa Greece. Okay? Doon natutong mag-isip ang mga tao sa Greece na mga Greeks na konektado rin sa Egypt. Laging binabanggit ni Almighty Father yung idols, okay? Madaming words na binabanggit si Almighty Father dito sa Bible na idols, idolatry, ayaw ni Almighty Father. Kasi nga, doon nag-uugat lahat. Imbis na i-acknowledge si Almighty Father, may mga sinasamba ang mga tao. Bakit? Alam naman nila si Almighty Father ang pwedeng lapitan. Bakit sila sumasamba pa ng iba? Sinasamba nila ang iba dahil alam nila na si Almighty Father, hindi pwede kay Almighty Father ang madumi.
Hindi pwede kay Almighty, may mga laws and rules kasi si Almighty Father. Ngayon, yung sinasamba nila na mga idolatries, yung mga gods and goddesses nila, walang rules yun. Ang rule nun ay yayaman ka, sisikat ka sa mundo. Yun lagi ang basta ibigay mo lang yung walang sinasabi rin ng pakikipagkapwa-tao, mahalin mo yung kapwa-tao mo, huwag kang gagawa ng masama. Walang turong ganun sa mga idolatry. Basta ang turo sa idolatry is puro pang sarili. Yung puro yayaman, gusto ko yumaman, kaya ito ang sasambahin ko. Gusto ko maging abundant yung pananim ko, kaya ito sasabihin ko. Pero kay Almighty Father kasi, kailangan, para dinggin ni Almighty Father, yung panalangin mo, dapat yung heart natin, it's right with God. Maayos sa paningin ni Almighty Father para dinggin ang panalangin natin. Kasi itong si Satanas, hinihikayat niya yung mga tao para mapalayo kay Almighty Father. Kaya binibigay ni Satanas lahat ng gusto ng mga tao. Kaya naliligaw ngayon ng landas yung mga tao. Na hindi alam ng mga tao na konting kasaganaan lang ang may experience nila dito sa mundo. Pero ang kapalit naman nun ay ang eternal damnation or ang lake of fire. Nagkakaintindihan ba? Naging prosperous ka nga dito sa mundo. Okay? Kahit masama ka, prosperous ka, ang dami mong asawa, prosperous ka, hindi naman, okay naman eh. Ganon, di ba? Kasi nga, kay Almighty Father, hindi pwede yung ganon. Kulang ang pagpapasweldo mo, kulang ang pakikisama mo sa tao, hindi ka nagmamahal ng kapwa-tao mo, pero pinagpapala ka pa rin. Bakit yung mayaman ako kahit konti lang ang pasweldo ko sa mga tao? Kasi nga, si Satan, ganun ang ginagawa. Inaano niya ang tao, hinihila niya. Hinihila niya sa kasamaan. Kaya nga 'di ba si Satan, sabi ni nung tinempt ni Satan si Jesus, sabi ni Satan, ibibigay ko lahat sa iyo ang mga lupain na to, sambahin mo lang ako. Sabi ni Satan kay Jesus 'yan, ang kapal ng mukha ni Satan. Kaya yung mga tao na naloloko ni Satan, no, gagawin niya ni Satan, ibibigay ko sa iyo lahat. Sige, mag-asawa ka ng madami, tabihan mong madaming tao, manloko ka, ibibigay ko sa iyo lahat, wala kang kailangan gawin, ibibigay ko sa iyo lahat. Kaya nga, yung mga tao, nahihikayat sila na sumamba sa idolatry, sa mga idols, or sa mga kayamanan. Mas yun ang binibigyan ng importansya, kasi napapalayo sila kay Almighty Father. Nagkakaintindihan tayo, no? Kaya nga dito sa lupa, konti lang ang paghihirap natin. Mag-aantay lang tayo. Pero forever naman tayong nasa tatay natin. Forever na meron tayong joy, peace, and love. May nag-aalaga sa atin. Ngayon, kung gusto mo dito magkaroon ng kayamanan sa mundo na to, mag-ipon ka, sige, mag-ipon ka. Pero konti lang ang buhay mo dito sa mundo. Paano na yung buhay mo sa after your life here on earth? Paano na? Kaya dito sa Ezekiel, sa Book of Revelation, at saka sa Daniel na nabasa na natin, nagbibigay ng warning si Almighty Father. Kaya lagi tayo magpapasalamat. Konti lang ang pain na madadanasan natin yun. Ano lang, tiis lang tayo. Dahil si Jesus, tiniis niya. Itong si Ezekiel, tiniis niya. Ang hirap ng pinagawa ni Almighty Father kay Ezekiel. Gusto niyang umiyak si Ezekiel dahil yung asawa niya nawala. Hindi siya pwedeng umiyak, hindi siya pwedeng magpakita sa mga tao na umiyak siya, na nagmo-mourn siya. Hindi siya makasalita. Hindi niya masabi sa mga tao ang kanyang gustong sabihin kasi nga
Nakatali siya kay Almighty Father. Itinali siya ni Almighty Father para sa kanya lang. Gustong gamitin ni Almighty Father si Ezekiel. No? Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin. Kay Jesus Christ. Dahil walang tigil yung tatay natin sa pagpapaalala sa atin. Lagi na iisip na ginagawa ni Almighty Father lahat ng to dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa selfish siya. Gusto niyang i-share sa atin ang blessings in heaven. Gusto niyang i-share sa atin yung eternal life in heaven, yung magandang bahay niya, yung kanyang mansion, yung kanyang castle. Gusto niyang i-share niya sa atin. Kaya ginagawa sa atin to ni Almighty Father. Binibigyan niya tayo ng warning, pinapagalitan niya tayo. Di ba gano'n yung mga magulang natin dito sa mundo? Papagalitan tayo pag may ginagawa tayong mali. Dahil mas may maganda silang nakikita na plano para sa atin. Nung bata tayo, gano'n, di ba? So, gano'n din si Almighty Father. Si Almighty Father tingnan sa atin, bata tayo. Kahit matanda na tayo, bata pa rin tayo sa paningin ni Almighty Father. Anak niya tayo. Thank you, and God loves us all so much.